Welcome back mga kabutil. Tayo ngayon nandito sa taniman ng papaya at ito'y bagong tanim lang mga kabutil. So mga ilang buwan pa lang at napakarami ng mga bunga. So itong area na itong aming papasyalan, ito'y bagong cultivate pa lang at ito ay 10 hectares. So napakalawak mga kabutil hanggang doon sa malapit na bundok ko. So ito ay aming titinan at hindi pa siya nag-harvest. So ito ay napaganda. Red Royal ba yan ang tawag na? Yan. So ito ay F1 eh. Pero itong nandito sa kabilang mga kabut, parang ibang variety ito. Ayan. So ito siguro yung sinta, no? Bilog, no? Huh? Biro man ang ano pa lang, oh. Ang baba pa lang. Bulaklak na. Yan. Ang problema ay dapat nakahukay siya. Naka-elevate siya, naka-flat. Yan, kaya lang ay sa hangin, sa bigat ng bunga, tutumba na. Ito pa. 3 meters ang distance, ha? Pag mag-umpisa ay ito na harvest, tuloy-tuloy na ito. Tuloy-tuloy na mga kabuti na. Pero ito ay iba sigurong variety. Ito naman isa, bilog. Kaya ayaw. Bakit binabawas ng dahon? Binabawas na ng dahon. Parang bagyo. Ayan. So ito mga kabote na. So kanyang mapansin na pinuputol yung mga dahon. Isa sa reason ay nung naghangin, nung nagkaroon ng pinuputol at saka para ang isa sa reason din kaya tinatanggal para nakapokus lang sila sa bunga. Kasi kung sobrang daming dahon ay yung ibang nutrient ay mapupunta lang sa dahon. So binabawasan yung dahon, yung mga tatanda na. So, tingnan nyo, tuloy-tuloy na ito pag mag-umpisa ng harvest, tuloy-tuloy na siya. Yan. So, ang lupa, hindi naman ganun kaganda. Ang nilalagay lang abono ay yung ito. Ito ang kabutin. Organic. Carbonized rice at saka chicken manure din itong gamit nila. Ayan. So, parehas kaming kinukuha na ng supplier ng ipot ng manok. And then, ginagamit nila yung mga mga ito mga kabutin yung pinagano ng mushrooms. Kumbaga ay dito tinatanim yung mushrooms at hindi na ginagamit. Pero ito, ginagamit nila pang pataba. Ayan dami. Ito naman yung isa ang ginagamit. Yung ito yung halo din sa lupa. So, yun ang ginagamit nila. So, nagamit din sila ng mulch mga kabutil. Importante kasi yung mulch. Makontrol yung damo. Hindi na kinakailangan. At ito tinaman pa ng ibang tinaman pa ito ng talong. Talong ito dito. So, yung sinasabi na relay cropping, ang ginawa nila ay nagtanim sila ng talong bago ng papaya. Tingnan nyo nandito sa kabilang rows ng nandito yung mga pa. Yung mga talong. So, na dahil pinagtatanggal na nila. Yan. So ito mga kabote dito. Ito yung
dito naglalagay ng abono. Ito. Kaya nyo mapapansin, no? Ito yung dito hinuhulog yung complete fertilizer. Dito nalagay. Para tuloy-tuloy kasi kinakailangan ito ang may abono ka buwan-buwan. Lalo na lahat ng tanim na may bumubunga, dapat lagi parating may abono. Kasi kung papabayaan natin sa lupa, hindi siya gaganda. So importante lalo na kung ang lupa ay ganitong hindi siya masyadong maganda. So kinakailangan talaga yung pag-aabono natin. So yun dapat natin tandaan, mag-abono tayo para lalong mas maganda ang produkto. Kasi kung pababayaan lang natin ay walang mangyayari yun. So ito mga kabuti, kung inyong mapapansin, malayo yung pag-abono, hindi dito sa puno. So more than 1 foot yan. No? So siguro mga nasa 18 inches ang layo. Oh. Kasi nandito na rin yung mga ugat niya. So wag natin ilalagay sa loob. At saka, pag inyong mapapansin to rin ito, may mga, ito yung fungus. Oh. Yan. Isa sa reason ito tatanggalin na dapat para hindi siya makahawa. Yan. Kasi ito rin ang magkaka-apekto doon sa iba. At ang distance ng mga kabotil dito, ito ay ano eh. Ito 3 meters yung ito. 3 meters ito mga kabotil. 3 meters. Yan. So ito yung papunta dito, mga 3.5 meters yan. To 4. So ganun yan ka-agwat. Pero ito pwede pa nating i-limit natin. Gawin natin 2.5 or ito 3 meters lang yung by hills. So dito dapat ay pwede kasi ang dahon naman ay hindi naman siya ganong kabaan. So depende natin sa atin 'yon. Pero mas mabuti yung kung gusto natin may maximize ang lupa, pwede natin gawin 2.5 lang. At saka dito 3 meters. Or pwedeng ganito rin. 3x4 ito. So, ganoon lang yung ito mga kabote lang. Yan. So, dito sa kabilang side, ating pupuntahan yung hindi nagamit ng mulch. Ito. Mga bagong tanim lang nila. So kung inyong mapansin, ang lupa talaga dito hindi siya ganoon kataba. Hindi siya lupa kundi puro bato. Parang ito ay parang ng ilog. Ilog na iniwan. So ganoon din ang distance lang. Yan. So medyo hindi kasi nang maganda. Parang bagong lipat lang ay. Malaki na nailipat. Yan. Sa pagpatubig ng mga kabutil, pag ganito maulan, hindi na kinakailangan diligan. At kinakailangan talaga, pag maulan, ay nakaganito, oh. Ito yung inyong mapapansin, no? Nakaano yung lupa. Para pag umulan man, diretso sa gilid. Hindi siya magkaroon ng tubig na stuck dito sa puno. Kasi pag ang papaya, pag nasobrahan ng tubig, patayan. Kinakailangan dapat ay yung dadaan lang yung tubig, hindi siya mag-standby. Hindi pwedeng nasa laguter. Ayan. And then, kung summer, pwede tayo every other day or ng pagdidilig. Or pwedeng twice a week lang ang pagdidilig kung maganda yung lupa. Pero pag ganitong lupa, makabuti na ito yung sandy soil. Oh. Sandy soil siya. And dapat ito every other day. Kasi mabilis na ma-drain ang tubig. So, ito mga kabuti na kung nandun, meron mga kamuti o na yung kamuti na iba. So, itong nandun pa sa kabilang side, meron pang mga papaya. So, kung may time, pupuntahan pa natin. Ito. Oh, ang ganda, oh. Lalo na kung ang lupa talaga yung puro yung magandang klaseng lupa. Hindi lang ganito ang magiging resulta. So yun ang kagandahan pag ang binhi. Ang binhi dito kasi ay maganda. Ganda. Isang piraso ito, magtutong kilos yan. So, ang kagandahan makabutin ng papaya ay hindi siya masyadong alagain, unlike sa ibang tanim. And din ito hindi seasonal. Anytime ka magtanim, tuloy-tuloy ang pag-harvest niya, hindi siya
Eh, ibang prutas, ibang tanim kasi, pag mag-harvest ka, wala nang sunod. Ito naman ay tuloy-tuloy. At ito ay kung magandang alaga mo ay kung ilang taon ito, pwede mag-abot ng 2, 3. Depende sa kalidad. Kaya lang pag sobrang tanda na, ang gagawin natin mga kabutil ay tayo magpo-pruning. Puputulin natin para magkaroon ng sanga. So, doon sa isang video namin, yung ginawa ng isang farmer na aking natanong ay ginawa nila pinuputol para magsanga at para maging mababaw ulit. Kasi pag sobrang taas, maraming disadvantage pag mataas sa hangin, pag harvest. At pag, siyempre, pag mag-i-spray ka, kung kinaka-sprayan, ay mahihirapan pa, malaki yung mga disadvantages. Ayan. So ito mga kabuti lang. Ang ganda oh. Ayan. So kung puro ganito yung inyong tanim ng papaya ay malaking kikitain natin. So nasa atin naman 'yon. So wag lang natin kalimutan. Una-una ang papaya dapat ay hindi siya natutubigan. Abonuhan. At kung may mga dahon na matanda, tanggalin lalo na kung may mga sakit na. Para yung concentration natin ng nutrient na abono ay doon sa dahon at sa bunga. Na ito lang yung kaya magsuporta. So, yun lang kadali. At ito ay hindi kasi siyang matrabaho. Yun ang advantage na maliit lang yung gastos mo, maliit lang yung maintenance yun. Maliit lang maintenance, malaki ang kita. Ayan. So, gusto kong pasalamatan mga kabutil yung may-ari ng farm na ito, si Mr. and Mrs. Eric Roldan. So, shoutout sa inyo. And then, yung aking mga kasama namin ikot ng buong Sibuyan. Yan, ang pamilya ng Strapang at saka yung aking pamilya din. And then, yung lahat ng mga OFWs na nanonood, maraming salamat. And then, nandito sa Pilipinas, so maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. And then, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. Ito si Sir Joel Falconito Jr., isang guro by profession at sa farmer.